Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Dea Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. 15 ng buwan Oktubre, It's Swell Day. Yay! Usalay! At sa ating mga headlines, lista ng mga individual na nirequest ng ICI na ma-issue ng Immigration Lookout Bulletin. Aba, nadagdagan pa. Trust ratings ni Pangulong BBM at Vice President Sara Duterte parehong sumadsad. Dami naman apektuhan ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Umabot na sa 1 milyon. Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo habang nasa Alert Level 2. Dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na ospital dahil sa pananakit ng dibdib. Resulta ng pagsusuri, muscle spasm lamang daw. Pilipinas hindi mag-aangkat ng asukal hanggang sa 2026. Mga tinaguri ang manananggal Super Health Center sa Marikina. Ininspeksyon ni Health Secretary Teddy Herbosa. LGU umalma. Mga otoridad may lead na sa pagkawala ng 2 OFW sa Hong Kong. Halos 1,000 pamilya apektado naman ng sunog sa Bacoor, Cavite. Dami na mga kabahayan na natupok, umabot sa mahigit 600. Nakakarimarim na balita, apo, inabuso ng sariling lolo sa Cebu. Suspect, arestado. Grabe. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, humiling ang Independent Commission for Infrastructure ICI sa Department of Justice na maglabas ng panibagong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 19 individual na maaring may kinalaman sa flood control project scandal. Kabilang sa pinangalanan ay sina dating Caloocan Congresswoman Mary Michi Mitz Kahayon Uy at Congress at Arturo Arta Atayde. Habang nasa listahan din ang mga sumusunod: Alvin Tan, Bong Marasigan, Elmer De Leon, Ed Fentebella, Johnny Santos, Jana Mary Vianney Parago, Alvin Mariano, Ryan Uy, Daryl Recio, Nestor Venturina, Benji Tokol, Romeo Bog Samagalong Jr., District Engineer Ramon Divanadera, District Engineer Johnny Protesta Jr., District Engineer Aristotle Ramos, District Engineer Michael Rosario at Engineer Angelita Garrucha. Una nang sinabi ng Bureau of Immigration na papayagan pa rin lumabas sa Pilipinas
ang mga nasa listahan ng ILBO at babantayan lamang ang kanilang movement. Haharangin lamang sila sa paglabas ng bansa kung may inisyu ng hold departure order o arrest warrant laban sa kanila. Samantala, hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mag-asawang kontratista na sina Pacifico Curly at Cesara Sara Diskaya kaugnay ng flood control mess. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, ginamit ng mag-asawang Diskaya ang kanilang karapatan laban sa self-incrimination kaya hindi na sila makikibahagi sa isinasagawang investigasyon ng ICI. Inisip umano noong una ng mag-asawa na kung makikipagtulungan sa komisyon ay maaari silang mairekomenda bilang state witness. Ngunit sa isa umanong panayam kay ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson ay sinabi nito na walang nakikitang posibleng mairekomenda bilang state witness. Narito ang bahagi ng pahayag ni Hosaka. Second, the spouses Diskaya appeared before the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. So that would be the two announcements that I am sharing, informing the media and the public. Samantala, dapat daw naka-livestream ang lahat ng mga hearing ng Independent Commission for Infrastructure ICI kung seryoso ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panawagan ng transparency. Ayon kay House Deputy Minority Leader Congresswoman Laila De Lima, kaya daw binuo ang ICI ay dahil nais ng publiko na malaman ang buong katotohanan sa likod ng katiwalian sa controversial na flood control projects. Sinabi pa ni De Lima na kaya kalokohan niya ang pagsisikreto ng proseso at pagdinig ng komisyon. Katwiran pa ng congresswoman sa pamagitan ng live streaming ay mapapanood ng taong bayan. Ang tunay na nangyayari, malalaman kung sino ang tama at maiwasan ang cover-up at political influence. Samantala, nagpasaklolo na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa National Bureau of Investigation para sa seguridad ng mga record at dokumento sa lahat ng tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Sa ulat ni RH15 Giselle Ricafort, humiling ang ICI na mag-deploy ng tauhan ang NBI sa mga district at regional office ng DPWH upang protektahan ang physical at digital official records kaugnay ng mga kontrata, project implementation at financial documents na iniimbestigahan. Pinahaharang din ng ICI sa Bureau ang anumang hindi otorisadong pag-access, alteration o pag-aalis sa mga dokumento hanggat walang utos ang komisyon. Ito'y kasunod ng natanggap na ulat na umano'y pagsira o pagtamper ng ilang DPWH personnel sa mga dokumento na direktang may kinalaman sa flood control scandal. Idiniin ang komisyon na mahalagang ma-secure ang public records para hindi ito makompromiso lalo na't mabigat ang alegasyon. Flash Report. Flash Report! Klase sa mga public at private schools sa Caloocan sinuspende dahil sa bomb threat. Pati pasok ng mga empleyado ng pamahalaan kinansela din. Alamin natin ang detalye kay Aris number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Mayor, dahil bulabog yung mga ilang opisyal ng Caloocan na LGUs, agad na nagpalabas ng kautusan si Mayor Along dahil malapitan ngayon na isuspende na yung pasok ng mga eskwelahan, no? At pati na yung mga empleyado ng mga City Hall at ilan pang mga kawanin ng city government dito sa lungsod. Makaraang makatanggap ng bomb threat na kabilang dito yung anim na di binanggit na mga paaralan
Ngayon ay ayon dito kay Police Colonel Joey Gaport, ay nagpakalat na sila agad ng mga SWAT at ilang pang mga kawani ng kapulisan sa mga binanggit na mga paaralan, maging sa mismo City Hall at Alamin, at isasagawa yung investigasyon at inspeksyon sa lahat ng binanggit upang matukoy kung totoo o hindi. Ganun pa man ay nabulabog yung mga nagkaklase at maging mga nag-opisina dahil sa biglaang pagsuspende ng klase at pasok sa mga opisina. Edwin, Wala pa rin dito sa, yes, paano natanggap ang bomb threat? hindi binanggit kung paano, basta ang sabi ng City Hall, may natanggap silang bomb threat, at yung bomb threat na yan, Mayor, unay sa mga paaralan, several school, sabi, ayon kay Colonel Gaport, nasa 5 hanggang 6 na eskwelahan yung binabanggit na may bomb threat, kabilang na rito ang mga opisina ng LGUs. Kaya maging ang City Hall ay sinuspende na rin ang pasok para ma-inspeksyon ito ng mga kapulisan upang matiyak kung positive o negative, laban upang maisagawa yung unang gagawin ng PNP para sa kaligtasan rin ng mga estudyante at mga kawani ng government. Okay, maraming salamat Edwin Duque. Yes, Mayor. Mula pa rin dito sa Caloocan, Laris 23. Edwin Duque nagulat sa Radio Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Sana hindi naman totoo yan at hingi tayo ng update. Matawagan natin si Mayor Along malapitan ng Caloocan o kaya ay ang Caloocan Police Station. Samantala sa iba pang mga balita, bumaba ang trust rating sa pareho ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio nitong buwan ng Setyembre. Batay sa latest survey ng Social Weather Stations SWS, nakuha ang Pangulong Marcos ng 43% na much trust rating. Sa nakalipas na buwan, mas mababa kumpara sa 48% na naitala noong buwan ng Hunyo. 36% naman ng mga respondents ang nagsabing meron silang little trust sa Pangulong Marcos, habang 21% ang undecided. Samantala, nakuha naman ng 53% na much trust rating. Si Vice President Sara mababa kumpara sa 64% noong June. 28% ang may little trust at 18% ang undecided. Bago tong much trust ka, little trust. Isinagawa ang survey mula September 24 hanggang September 30 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents sa buong bansa. Mulat ang mamamayan sa mga nangyayari at sa kung sino ang tunay na nagtatrabaho at nagmamalasakit sa bayan. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations kung saan bahagyang bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang humpay ang pagtatrabaho ng Pangulo para umangat ang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa gitna ng mga kalamidad. Hindi naman umano alintana ng presidente ang numero sa mga survey at ikinalulugod nito na nararamdaman ng mga Pilipino ang kanyang mga ginagawa at ng gobyerno sa naparating andyan para sa kanila. Base sa SWS survey, bumaba ang trust rating ni Pangulong BBM mula sa 48% noong June 2025 sa 43% nitong Setyembre. 97% ng mga Pinoy ang naniniwalang laganap ang korupsyon sa pamahalaan. Pero sandali lamang, nasa ating linya si Colonel Joey Gofort, ang Chief of Police ng Caloocan PNP. Colonel Joey Gofort, sir, magandang hapon po sa inyo, Colonel. Yes sir, magandang hapon din po sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa ating programa po. Colonel Gofort, sir, ano po ang natanggap niyong report? Ano po itong bomb threat? Paano po natanggap itong mga bomb threat sa ilang eskwelahan at ilang tanggapan ng LGU dyan sa Caloocan?
Opo, bali yung nireport nga po no ng isang empleyado ng ating City Hall na siya raw po ay nakatanggap ng bomb threat through email po. Email. At doon nga through email po natanggap po yung message na may itong ating munisipyo at yung tatlong eskwelahan po rito sa Caloocan ay may nakatanim daw po na bomba po. Anong eskwelahan sir yung sinabing may bomb threat, pasasabugin? Apo. Tatlo po yun, yung Tala Elementary po natin, at saka yung Silangan po. Mhm. At saka yung ating City Hall po. Na-check na po ba, Colonel Goforth sir, kung totoo ito o hindi? Yes sir, in fact kami po umiikot kasama ko po si Mayor at si Congressman po sa mga schools at nag-i-inspection po kami ng mga eskwelahan at ito nga po ay nakatanggap nga ho kami ng message na yon at agad naman po na umaksyon po, sinuspindi po yung trabaho sa City Hall at saka yung sa eskwelahan po natin pinasuspindi na po habang yung ating PNP ay pinapanel na po yung mga eskwelahan na nabanggit po. Hinahanap na rin po ba natin kung kanino nagmula o ano ang IP address na pinagmulan ng email? Opo ma'am, kasalukuyan po na nandoon po yung ating ACG po doon sa City Hall po at iniimbestigahan na po. So yung mga estudyante, Colonel Joey sir, pinauwi na po lahat, pati mga empleyado? Opo, pinauwi na po at ito nga ho at nakita nga ho namin na maayos nga po silang umuwi at hindi ho nagpanik naman po. Ayan, sana hindi lang po totoo. Ayan. Anong oras tinanggap sir ang bomb threat through email? Mga around through 3:38 po and based naman po doon sa ating natanggap na message, ang assessment namin is of course talagang tingin namin talagang hoax, but nonetheless po hindi ho kami nagpakampante, inaksyonan po natin at ipapanel po natin yung mga lugar po. Colonel Joey sir, maraming salamat, magandang hapon po sa inyo. Sana po hindi totoo. Thank you. Apo. Mga kaibigan, Salamat po. Colonel Joey Goforth, ang Police Chief ng Caloocan PNP. Ganda ng pangalan na kay. Goforth. Goforth and Multiply. Yun nga sasabihin ko. Samantala, 97% ng mga Pilipino ang naniniwalang laganap na ang korupsyon sa pamahalaan. Batay naman sa survey ng Pulse Asia Nationwide Survey on Corruption na isinagawa mula September 27 hanggang 30. Tanging 2% lamang ng mga Pilipino ang hindi makapagsabi kung laganap o hindi ang korupsyon sa gobyerno. Samantala, 98% ng mga nasa income class ABC at class E ang naniniwalang laganap ang korupsyon. Habang sa regional data, 100% ng mga taga-Visayas ang naniwalang laganap ang korupsyon sa pamahalaan. Sinundan sa Mindanao na 98%. At sa Metro Manila ay naniniwala namang ang mga 95% na laganap ang korupsyon. Lumitaw din sa parehong survey na 85% ng mga Pilipino ang nagsabing tumindi ang korupsyon sa nakalipas na 12 buwan. Samantala, dinipensahan ng Malacanang ang on-program appropriations sa 2026 General Appropriations Bill mula sa batikos ng minorya na nagiging pork barrel umano ang naturang pondo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan ng unprogrammed funds lalo na sa panahon ng mga sakuna at kalamidad kung saan nauubos ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRM Fund. Giit ng opisyal, hindi dapat katakutan ang unprogrammed funds dahil hindi naman ito basta-bastang mailalabas at mas lalo umanong pag-iingatan ng Pangulo ang budget kasunod pa rin ng anomalya sa flood control projects. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon.
Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na ospital dahil sa pananakit daw ng kanyang dibdib. Samantala, tinaguri ang manananggal Super Health Center sa Marikina. Inspeksyon ng DOH. Halos 1,000 pamilya apektado naman ng sunog sa Bacoor, Cavite. At isang lolo inaresto naman dahil sa pang-aabuso sa kanyang sariling apo. Manyakis lang yan. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:28. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. Mano po, Ninong, si Binti. 71. 71. Wow, 71 days na lang. At kayo po ba ay nais manano ng 500 piso? Aba, abay madali lamang po. Ihanda lang inyong mga telepono dahil baka ikaw na ang sunod-sunod naming tatawagan. Hintayin lamang may wagang kring-kring para magkaroon ng chance na manalo sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Aba, narito si Kring Kring Gonzales. Ayan. Magandang hapon po. Sino po sila? Hello? Hello? Hello, magandang hapon po. Yes, maganda nga po, sir. Ano pong pangalan po ninyo, kuya? Alikesaro. Alikhair o Alikair? Alikair Saro. Alikair Saro. Ayan. Alikair. Ito ba yung ang apelyido ba special allotment release order? Taga saan po kayo, kuya? Ito sa Jinsan. Sa Jensan, General Santos. Ayan, aba, Kuya Alikahir. Ang tanong po namin ni ano ang number 1 radio station at kauna ng himpilan ng radyo sa buong Pilipinas? DCRH. Ang galing-galing mo, brother, Kuya Alikair. Yan lamang po, simple lamang. Kayo ay tama yung sagot, kaya kayo ay nanalo ng 500 piso. Kuya Alikair, brother, bye. Ayan, bye. Huwag ibaba ang telepono at kakausapin kayo ni Miss Wina Binauhan. Ayan. Email po sa inyo yung 500 piso. Ayan. At kung nais nyo ring manalo ng pera, abay pumunta lamang sa Facebook page ng DZRH News at tignan ang aming pinned post. Mag-register lamang online sa online form. Ilagay po ang tamang cellphone number at baka ikaw na ang mapalad na mananalo ng 500 piso sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono.
At hatawin natin ang report mula sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pangungunahan. Handang isapubliko ang kanyang SALN. Arrest number 14. Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, bukas nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Kasunod ito ng utos ni Ombudsman Boyeng Rimulya na alisin ang restriction sa access sa SALN. Sa maiksing press conference, sinabi ng Pangulo na susundin nila ang dating patakaran na madali ang access sa SALN. Ayon pa kay PBBM, hihikayatin niya rin ang mga miyembro ng gabinete na isa publiko ang kanilang SALN. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was, it was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of people's SALN. And so we're just going back to the old procedure. And we will follow that, whatever happens. Again, my SALN it will be available to whoever would like to, kung hingiin sa akin ng ICI, siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman, bibigay namin. And would you enjoin your cabinet to do the same? Yes, of course. Of course. Samantala, iniutos rin ni Pangulong Marcos ang live streaming ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 National Budget. Sabi ng Pangulo, sumang-ayon dito ang Senado at Kamara. Narito muli si Pangulong Marcos. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Ay dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, and there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes, so that people will know. So that's that is what we have instituted, some new procedures. But the BICAM is actually a public hearing, pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee, so now it will be all out in the open. Thank you. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, Lakay, may bagong direktor. Yes, Lakay. Ito ba yung affair nyo ng outtaking ng Malacanang press corps officers? Oo, Lakay. Tumanggap si Presidente ng ilang katanungan pagkatapos ng aming off-taking. Ayan, may 1 bilyon bang pera niya sa bangko? Malalaman natin, Lakay, kapag nakita natin ang kanyang SALN. Bubuksan natin. Baka mapahiya sa mga kontraktor. Mas mayayaman ang mga kontraktor. May Rolls Royce sila, wala. Okay, ano pa ang bago sa Malacanang, Miss Let? Lakay, may bagong direktor ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Papalitan ni dating PNP Chief Benjamin Acorda ang kasalukuyang PAOK Chief na si Gilbert Cruz. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit? Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Dumako tayo sa Senado. Usaping SALN pa rin dahil SALN ng mga opisyal ng gobyerno dapat bukas sa publiko ayon naman kay Senator Win Gatchalian. Idetalye mo balitang yan. RH28 Raymond at Paas. Raymond. Mr. Mayor, makatutulong upang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno kapag naisa sa publiko ang SALN o Statement of Assets and Liabilities and Network ng mga opisyal ng pamahalaan. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian bilang suporta sa kautusan ni Ombudsman Boyeng Rimulya na buksan ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Sa ilalim nito'y mismo ang publiko ay makikita kung nagtutugmang mga ari-arian ng isang opisyal kumpara sa kanyang kinikita. Ayon kay Gatchalian, simula't sa pula ay bukas ang kanyang SALN dahil wala naman itong itinatago at nakita niyang wala namang questionable sa mga grupo na nagre-request ng kanyang SALN gaya ng makasapi ng media at civil society organizations. Suportado din nito ang hakbang ng COA ng Declaration of Conflict of Interest upang malaman kung anong kumpanya sila konektado at kung ito ay may conflict sa kanilang trabaho bilang COA auditors.
Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Para sa akin naman, kung wala kang tinatago, walang problemang ilabas yung SALN. Like in my case, kung may nagre-request dito, wala pa akong tina-turn down na binibigyan ng SALN. Especially ang mga nagre-request dito, nakita ko mga media outfits, mga CSOs. So far, wala pa naman ako nakukuhang request na doubtful yung kanilang identity. Si Senador Sherwin Gatchalian, nito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, panukalang i-livestream ang mga bicameral meetings para sa 2026 proposed national budget. Suportado ni Speaker Boji D. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Manang Milky. Nakayateya, suportado ni House Speaker Faustino D. III ang panukalang isa publiko sa pamagitan ng live stream ang Bicameral Conference Committee meeting sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay D, patunay ito ng transparency and accountability sa budget process matapos mabahira ng kwestiyon sa issue ng insertions ng milyong-milyong piso ang paggamit sa pondo ng bayan. Sabi ni D, ilan sa mga prosesong ipinatupad sa ilalim ng kanyang liderato ay buwagi ng small committee sa BICAM at pinalitan ng BARC o Budget Amendment Review Subcommittee. Binuksan din niya ang budget hearing sa publiko at inimbita ang mga kinatawa ng civil society organizations para saksihan ang mga budget deliberations. Tiniyak ng House Speaker na nakikinig ang Kamara sa panukala ng publiko kasabay ang pagkumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na kinausap na sila ni Senate President Tito Soto para i-livestream ang pulong ng BICAM. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, DOH Secretary Herbosa inimbitahan na ng ICI handang ilantad ang Ghost Health Centers. Idetalye mo balitang yan. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Haharap na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Health Secretary Ted Herbosa. Sa ambush interview sa Marikina, kinumpirma ng kalihim na inimbitahan na siya ng ICI sa gitna pa rin na investigasyon sa mga maanomalyang infrastructure project sa pamahalaan. Ayon kay Herbosa, handa siyang isiwalat ang nilalaman at nadiskubre sa tinawag na Ghost Super Health Centers na pinondohan ng DOH pero hindi natapos gawin ng mga lokal na pamahalaan. Aabot umano sa 297 ang natukoy ng kagawaran na hindi mapakinabang ng klinika, bagay na isinisi niya sa LGUs bilang tagapag-implementa umano ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP. Ibinida ni Herbosa na mismong siya raw ang nag-ulat sa Kongreso na naturang ghost projects. Batay sa paunang impormasyon, kasadong lumamtad sa Independent Commission ang DOH Secretary sa araw ng Biyernes. Pakinggan natin Secretary Herbosa. Hindi magamit for healthcare. Ganda sana kung meron kang 4-story na tumatakbo na ngayon, di ba, para mag-provide ng services. Ibig sabihin na imbitahan na kayo ng ICI? Oo, meron na rin tayong invitation sa ICI at magsasubmit ako ng mga kasi nasabi ko na to sa Kongreso na nag-iimbestiga ako ng mga ganitong naponduhan pero hindi operational. Bago nitang sa panayam ng DZRH News, ni-name drop ni Baguio City Mayor at former ICI Special Advisor Benjamin Magalong si Herbosa bilang susunod na umanong iimbestigahan. Hindi naman na ipinaliwanag ng DOH Secretary kung bakit siya ipinatawag na Independent Commission. Pero sa hiwalay na pahayag kanina, agad inalmahan ng Marikina City Government ang pagkakakaladkad ni Herbosa sa Concepcion 2 Super Health Center bilang kasama sa mga ghost project. Buwelta ni Mayor Van Chodoro, ilang ulit sumulat ang LGU sa DOH para dagdagan ang pondo sa proyektong Phase 1 lamang na nakumpleto. Pero inistab umano sila ng kagawaran, kaya sila na lamang ang maglalaan dito ng 200 million pesos. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-imbestigan nila yung mga sarili nila. Maraming salamat Edniel Parrosa. Samantala pagkalas ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, hindi raw makapekto sa investigasyon ng ICI sa flood control projects scandal. RS15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, hindi raw mag-aapekto ang pagkalas ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa flood control scandal. Ito ang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka
matapos sabihin ng Diskaya couple sa hearing kanina na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng komisyon. Ayon kay Hosaka, tuloy pa rin ang kanilang pagsisiyasat para sa case build-up laban sa mga sangkot sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Marami pa naman anya silang mapagkukunan ng impormasyon at gagamitin pa rin ng komisyon ang una nang ibinigay ng mga testimonya, impormasyon at dokumento ng Diskaya couple. Sabi pa ni Hosaka, labas na sila sa kung anuman yung rason ng mag-asawang Diskaya kung bakit sila nakipagtulungan sa ICI, pero ikukonsidera pa rin nila at iimbestigahan pa rin ang mga ibinigay nila sa komisyon. Pakinggan natin ang Executive Director. I believe that we are still continuing with our investigation, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang mga nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough, no, for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. Right now, I think we have, as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand. And we will take those into consideration still. Samantala, sa susunod na linggo na muling magbibigay ng testimonya sa komisyon si dating Public Works Yusek Roberto Bernardo matapos humiling ng reset sa komisyon kanina o sa pagdinig kanina sa kadahilanan na mayroon umano siyang sakit. Ito si Giselle Ricopoint para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, pinalawig ang safety advisory para sa mga flight malapit sa Bulusan, Canlaon at Taal volcanoes. I-detalye mo ang balitang yan. RH27 Noche Kakas Noche. Miss Taya at Lakay, pinalawig ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang safety advisories sa pinakabagong notice to airmen dahil sa aktibidad ng bulkan mula sa Bulusan, Canlaon at Taal volcanoes. Upang matiyakan nila ang kaligtasan ng paglipad, inilabas ng CAAP ang NOTAM sa bulkang Bulusan, epektibo mula ngayong araw, October 15, mula umaga kanina hanggang October 16 sa alas 9 ng umaga, na may vertical limit mula sa ibabaw hanggang 10,000 feet. Ang Canlaon Volcano simula kaninang alas 9 ng umaga hanggang bukas October 16 sa 11,000 feet. Vertical limit mula din sa ibabaw. Kapareho rin sa Canlaon ang Taal Volcano ang 11,000 vertical limit mula rin sa ibabaw. Dahil dito, pinapayuhan ng CAAP ang mga flight operator na iwasan ang paglipad malapit sa mga bulkan at patuloy na subaybayan ang mga NOTAM para sa mga update kung saan nanatili umano ang CAAP papagbantay at maagap sa pagtiyak ng kaligtasan ng paglipad sa gitna ng patuloy na aktibidad ng bulkan sa buong bansa. Arekta 27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. At bago ang iba pang balita, standby James Galange, Mili Borja at Angelica Cosme. Narito muna ang isa pang exciting na balita, mga kuyang mga ateng. Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash vouchers. At maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyong piso. Simple lang sumali, bumili lamang na especially marka Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. Itago po ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Tulad ni Daisy Sobrebega, nanalo ng kotseng Toyota, at Sinor Aini Usni ng Zamboanga, nanalo ng 1 milyon. Ako po si Deo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Malay niyo baka kayo na ang susunod na milyonaryo at magkaroon ng kotseng Toyota. At sa ating balita mula sa abroad, Israel, Hamas, matapos magpalitan ng prisoners of war, magkaroon ng swap ng mga POWs. Aba, pati bangkay ng mga namatay nilang bihag, nagpalitan din sila. Alamin natin, report mula kay James Galange. James.
Kasunod ng pagsisimula ng unang phase ng peace agreement sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas, sunod namang ibinalik ang mga deceased hostage. Kung saan ibinalik ng Hamas ang bangkay ng 4 na hostage na nasawi habang nasa kamay ng mga ito, kung saan pininiwala ang nasa mahigit 20 pa ang hawak ng mga militante. Habang mahigit 40 deceased Palestinians naman na hawak ng Israel ang binalik sa Gaza kahapon. Oh, naputol ka, James. Ako? James. Sa balitang sports. Philippine Men's National Football Team tinalo ang Timor-Leste sa AFC Asian Cup Qualifiers. Idetalye mo balitang yan, Millie Borja. Nagpakitang gilas ang Philippine Men's National Football Team matapos makabintang 3-1 victory laban sa Timor-Leste sa kanilang laban sa AFC Asian Cup Qualifiers. Maagang naging agresibo ang Nationals sa unang bahagi ng laro kung saan muntik nang makagol si Jefferson Tabinas matapos tamaan ng bola ang goal post. Kapwa naging abala ang mga goalkeeper na sina Kevin Mendoza para sa Pilipinas at Junildo Manuel Pereira para sa Timor-Leste sa pagdepensa na kani-kanilang panig. Ngunit bago matapos ang first half, nakalusot si Joao Rangel ng Timor-Leste at naipasok ang unang goal ng laban, dahilan upang maungusan nila ang Pilipinas sa score na 1-0 pagpasok ng halftime. Pagdating sa ikalawang half, agad bumawi si Tabinas matapos nakapunto sa isang corner kick sa 46 minute dahilan upang maitabla ang laban. Hindi nagtagal, tuluyan ng lumamang ang Nationals nang ipasok ni Bjorn Christensen ang bola sa 70 minuto mula sa pasa ni Jesper Nailom. Ito na ang 13th international goal ni Christensen at ika-8 goal niya sa 4 na laro sa qualifiers. Sa karagdagang oras, sinalyohan ni Harvey Gayoso ang panalo matapos samantalahin ang isang mintis na depensa ng Timor-Leste para sa final score na 3-1. Sinubukan pang bumawi ng Timor-Leste, ngunit nanatiling matatag ang depensa ng Philippine team hanggang sa huling pito. Sa panalong ito, nananatiling nasa tuktok ng Group A ang Pilipinas na may 10 points, kapantay ng Tajikistan, ngunit labang sa goal difference. Sunod na makakaharap ng Nationals ang Maldives sa November 18. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. Wala na ba yung dating boyfriend ni Angel Locsin? Pangalan nun? Ayaw nga. Yung, luma na yun ni. Luma na talaga. Oo, matagal na nga, no? Sino ba? Matagal na yung laki. Showbiz, Miss Thea. Manny at Jinky Pacquiao kumpirmado magkakaroon na ng apo sa panganay na si Jimwell. Idetalye mo ang showbiz news na yan, Angelica Cosme. Magiging lolo na si pambansang kamao Manny Pacquiao. Nakumpirma ito sa post mismo ng kanyang misis na si Jinky. Ang soon-to-be lola nagbalik tanaw noong unang beses naging ina sa kanilang panganay na si Jimwell. At kung dati ito raw ang kanyang karga, sa susunod na buwan anya ang magiging apo naman ang kakalungin. Nirestore naman ni Jimwell ang kanilang throwback picture at nagpaabot ng mensaheng I love you mom. Habang sa Facebook page naman ni Jinky, shinare nito ang nangyaring gender reveal. At doon na kumpirmang baby girl ang kanilang magiging unang apo ng 46 anyos na dating senador. Si Jimwell o Emmanuel Pacquiao Jr. ang anak ni Pacman na sumunod sa kanyang yapak bilang boksingero. Sinundan ito ni Michael na pinasok naman ng larangan ng music at ngayon konsehal sa General Santos City. Pangatlo si Princess na sinundan ni Queenie at bunso ay ang 11-year-old na si Israel. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme. Lakay, Phil Young husband. Ano? Phil Young Young husband. Yung ex ni Angel na Wala na sila, ano? Wala na, tagal na. Pero batiin mo natin ng happy birthday. Aba, Noble Mr. Ray Mina. Ayan. Happy birthday. At para sa mga nakilala kaibigan ni Kuyang Edwin Costes, ipinapalam sa inyo na birthday din po niya ngayon. Ayan. Parang si Kuya Admiral Ed Fabricante, ayan, si Kuyang Darwin Cosca at Captain Ed Durante. Uy, Mrs. Gutierrez, belated happy birthday. Birthday mo pala kahapon. At happy birthday din kay Liam Zachary Sagun.
Ani De Ere Urbano, Luna Urbano at si Architect Janine Pua. From Daddy Naughty Professor Robert Pua. Ayan. Oy, binabatan si Kuyang Hoben kapitulo ng Muog Masonic Lance. Magandang hapon, Kuyang Sir. At ayon sa ating business correspondent Miss Teya, Magkano? abay tumatatag ang piso pero 58 pa rin ang palitan. Nagsara ang palitan sa dollar sa halagang 58 pesos and 5 centavos per dollar. Kahapon ay 58.21. Get me At happy 47th wedding anniversary din kay ating Beth and Kuya Rolly Estepa. Ba? Saan ang second honeymoon? Ay, wow. Ating Beth, ayan, Kuyang Rolly Estepa, ha? Saan mo idedit si ating Beth? Ayan. State daw lang. Sa Sogo, Ah, sa Okada, o Soler. Maldives, magbibiyahe sila. Ayan. Yes, it's finally At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Itama yung mga adelantado tumitirak na orasan, tumpak na oras. Alas 5. This